Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Bayan, magsinawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Na Diyos natin, bayan, magsiyawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Dakilang kapistahan ng kapanganakan ni Juan Bautista, ang ating ipinagdiriwang ngayon, naway magpaalala po ito sa atin ng ating sari-sariling misyon. Malayo at ibang-iba ang misyon po natin sa misyon ni Juan Bautista, subalit mayroon po itong matinding pagkakatulad na mamaya ating pong pagninilayan. Upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan ang lahat na nagawang kasalanan at hilingin sa Diyos ang kapatawaran at awa. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Walhati sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, nilalangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin. Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama,
Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo si San Juan Bautista upang ihanda ang bayan para sa Panginoong si Kristo. Ipagkaloob mong magalak sa Espiritu ang iyong bayan at patnubayan ang kalooban ng tanan sa daan ng kaligtasan at kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas. Makinig kayo mga taong naninirahan sa malalayong lugar. Pinili na ako ng Panginoon bago pa isilang, at hinirang niya ako para siya'y paglingkuran. Mga salita ko'y ginawa niyang sintalas ng tabak. Siya ang sa akin laging nag-iingat. Ginawa niya akong parang matulis na palaso na anumang oras ay handang itudla. Sinabi niya sa akin, Israel, ikaw ay lingkod ko. Sa pamamagitan mo, ako'y dadakilain ng mga tao. Ngunit ang tugon ko, ako ay nabigo sa aking pagsisikap, hindi nagtagumpay. Gayong ibinuhos ko ang aking lakas. Gayunmay itinitiwala ko sa Panginoon ang aking kalagayan, na ako'y gagantimpalaan sa aking nakayanan. Bago pa ako ipanganak ay hinirang na ng Panginoon. Pinili niya ako para maging lingkod niya, upang tipunin ang nangalat ng mga Israelita at sila'y ibalik sa bayang Israel. Binigyan ako ng Panginoon ng karangalan. Sa Kanya nagbubuhat ang aking karangalan. Sinabi ng Panginoon sa akin, Israel na aking lingkod, may mas mahalaga pa akong ipagagawa sa iyo. Bukod sa pagpapanumbalik ng mga Israelitang nalabi, ay gagawin kitang tanglaw ng mga bansa upang lahat sa daigdig ay maligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha mo. Pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha mo. Ako'y sa iyong siniyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim poon ay tiyak mong malilimutan. Ang lahat ng gawain ko sa iyo hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y yung nakikita gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha mo. Ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita, O Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahangahangang tunay. Pinupuri kita, Diyos ko,
dahil ako'y nilikha mo. Lahat ito'y nakikintal sa puso ko at loobin. Ang buto ko sa katawan nung iyon ay hugisin. Sa loob ng bahay bata, dooy iyong napapansin. Lumalaki ako roong sa'yo'y di naglilihim. Pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha mo. Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo, nang si Saulo'y alisin ng Diyos, inihalili si David upang maghari sa ating mga ninuno. At ganito ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanya. Natagpuan ko kay David na anak ni Jesse, ang lalaking nakalulugod sa akin. Isang lalaking handang tumupad sa lahat ng iuutos ko. Mula sa angkan ng lalaking ito, ipinagkaloob sa Israel si Jesus, ang kanyang ipinangakong tagapagligtas. Bago siya dumating, ipinangaral ni Juan sa buong Israel na dapat nilang pagsisihat talikdan ang kanilang mga kasalanan at pabinyag. Nang matapos na ni Juan ang kanyang gawain, sinabi niya sa mga tao, "Sino ba ako sa akala ninyo? Hindi ako ang Kristo. Ngunit siya'y darating na kasunod ko, at hindi ako karapat-dapat kahit na pag-alis ng panyapak. Mga kapatid kong mula sa lahi ng Abraham at mga taong may takot sa Diyos, tayo ang pinadalhan ng balitang ito tungkol sa kaligtasan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ikaw, Juan, ay propeta, sinugo upang manguna sa manunubos ng sala. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Zacarias sanang ipapangalan sa kanya, gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, "Hindi, Juan ang ipapangalan sa kanya." Subalit wala isa man sa inyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya't hinudyatan nila ang kanyang ama at itinanong kung ano ang ibig itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, "Juan ang kanyang pangalan." At namangha silang lahat. Pagdakay nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay, ano pat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Judea mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Lumaki ang bata at naging malakas ang kanyang espiritu. Siya'y tumira sa ilang hanggang sa araw na magpakilala siya sa Israel. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po mga kapanalig. At binabati po natin ang mga lugar, mga parokya, mga bayan, mga barangay na kung saan ang kanilang patron ay si Juan Bautista. Ngayon pong ika-24 ng Hunyo. Araw din po ng Maynila ngayon. 3 lang po sa ating simbahan ang mayroon pong kapistahan sa kanilang kapanganakan.
At yan po ang unang-una siyempre, pag Pasko, ang Panginoong Jesucristo, pag ikawalo ng Setyembre, ang mahal na ina, at ngayon pong June 24, si San Juan Bautista, sila lang po. Hindi po pinagdiriwang ang kapanganakan ni San Pablo, ni San Pedro, maging si San Jose. Hindi po pinagdiriwang kapanganakan. Mga dakila din po sila. Subalit, kakaiba po ang binibigay na pagpupugay ng simbahan sa kanila sapagkat si Jesus po mismo ang nagsabi sa isang pagkakataon. Sa isang pagkakataon na walang mas ano ko po sa English kabisado, no man born of a woman greater than John the Baptist. Mula mismo sa bibig ng Panginoon, hindi sa mga kababayan niyang Hudyo, hindi sa mga paglipas ng ilang henerasyon na ginawa siyang modelo ang kanyang katapatan, kababaang loob at paglilingkod. Kasi nangyayari po ang ganon kapag nagmarka ang ating buhay, ang ating karakter, ang ating paglilingkod, sa isang pagkakataon, hindi po nalilimot ito ng mga tao. Patuloy po nila itong iniingatan, ipinagpapatuloy at pinagyayaman. Kaya naman po sa paglipas ng panahon, napakabango pa nilang pangalan, at ang diwa, ang prinsipyo, ang mga simulain ay patuloy na buhay. Ito po ay parehong totoo kay Juan Bautista. Yung kaniya pong kadakilaan na pinapurihan mismo ni Jesus at siyempre yung pagpapahalaga ng mga sumunod sa kanya, lalo ng kanyang mga alagad, at kalaunan po ng inang simbahan. Kaya naman po, yan po ang ating pinagdiriwang ngayon, dakilang kapistahan. Ano po pwede natin pagnilayan? Sabi ko po kanina sa simula, bawat tao po, bawat isinilang dito sa mundong ito, hindi ipinanganak na aksidente o nagkataon lang. Hindi po. Itinakda ng Diyos ang pagkakasilang ng bawat tao dito sa mundo. Ano man po ang kinalagyan niyang kabuhayan, anong pamilya ang kinabilangan niya, anong lahi, anong kultura, maging anumang pananampalataya, mayroon pong dahilan ang Diyos. Malinaw na dahilan at magandang dahilan kung bakit naging bahagi tayo ng mundong ito. Sa isang banda, may pagkakaiba-iba po kasi iba po ang mga circumstances ng buhay natin. Pero mayroon pong kaisahan. Mayroon pong kaisahan ng ating misyon. Kasi bago pa po tayo ipanganak, tinawag na po tayo ng Diyos para sa misyong ito. Ano po ang misyong ito? Unang-una po, nakatulad din ng misyon ni Juan Bautista, hindi po tayo magiging tagapangunan ni Jesus. Hindi po tayo ang magtuturo sa mga tao na yan, ang kordero ng Diyos. Hindi rin po tayo mapagkakamalan ng mga tao na tayo si Kristo katulad ng nangyari sa buhay ni San Juan na agad-agad niya pong nilinaw, hindi ako ang Kristo, may isang darating sa aking higit pa. Kung bakit po siya napagkamalan na siya ay Kristo, kasi nga po, marubdob ang kanyang pagtuturo, ang kanyang pagsasaksi, ang kanyang buhay, ang kanyang karakter, ang kanyang reputasyon. Wala pong putik na pwedeng ibato sa kanya. Pero hindi niya po yun in-enjoy. Pag tayo po napagkamalan tayong celebrity o isang politician, baka naman hindi niya po yun in-enjoy. Nilinaw niya pong hindi ako yun. Ngayon mga kapatid, ito po ang pwede natin magawa sa buhay na ito. Yaman din lang, nakikiisa po tayong lahat sa misyon ni Juan Bautista at tayo pong lahat ay tinatawag din ng Diyos sa parehong misyon. Una, ang buhay po natin, nagtuturo po yan, hindi man po formal na pagtuturo, may sinasabi po yan na direksyon. May sinasabi po yan direksyon. Sana ang direksyon po ng buhay natin na makikita ng ating kapwa, madarama ng ating kapwa, ay patungo sa katotohanan. At ang katotohanan ito ay buhay na katotohanan si Kristo mismo. Nakalulungkot po may mga buhay na patungo po sa kapahamakan, sa kasinungalingan, sa gulo, sa karahasan. Hindi po ganung buhay ang hindi po ganung buhay ang ipinakita ni Juan Bautista sapagkat ang pangunahin pong
itinuturo ng kanyang buhay ay ang darating na Mesiyas, na kung saan ang kanyang kaluwalhatian, ang kanyang katarungan, ang kanyang kapayapaan at katotohanan dala-dala ay hindi mapapasubalian. Kaya maganda pong pagnilayan, ang buhay ko ba sa kasalukuyan, anong direksyon ang tinatahak nito? Maganda po kung katotohanan, kalinisan, kapayapaan at katarungan ang tinatahak nito, ito rin po makikita at mararamdaman ng mga tao. At magtuloy-tuloy po tayo, huwag tayong bibitaw doon. At kung sakaling hindi po yun ang direksyon na tinatahak natin, may panahon pa po, mag-isip, mag-desisyon. Ngayon na, huwag na po yan ipagpabukas, ipagpaliban. Ikalawa, ang kababaang loob po ni Juan Bautista na hindi niya po in-enjoy ang magandang reception at pagkilala sa kanya ng mga tao na buong akala nila siya na ang Kristo, ang ipinangakong Mesiyas, ang magpapanumbalik sa mga napangalat na anak ng Israel. Nilinaw po niyang hindi siya. At dala ng kanyang kababaang loob, pinaliwanag niya pang, itong darating ay higit na dakila kaysa akin, ni hindi man lang ako karapat dapat magkalag ng kanyang panyapak. Binibinyagan ko kayo sa tubig, subalit bibinyagan niya kayo sa Espiritu Santo. Mga kapatid, mas marami ang mayayabang kaysa mabababa ang kalooban. Mas marami ang mga maaangas kaysa mga mahihinahon. Mas marami ang mga mapagmalaki kaysa mapagpasalamat. Ano na pong nangyari sa buhay natin? Saan na po patungo ang mundo? Kailangan po natin ng isa pang Juan Bautista na sisigaw. Sisigaw po, hindi ang isisigaw, hahamunin tayo ng pananakit o ng gulo. Hahamunin po tayo, magbago. Yan po ang kanyang ginawa. Ang isinisigaw niya po sa mga lansangan ay, magsisi kayo at magbalik loob, magbagong buhay sapagkat darating na ang manunubos. Hindi po kailangan literal na pagsisigaw. Hindi, yung buhay po mismo natin dapat, ang isinisigaw po nito ay pag-ibig, kapayapaan. Pansinin niyo po, nakakalungkot po. May mga balita po, siyempre, may mga videos tungkol dun sa mga mala New Year's night, na New Year's Eve na eksena sa kalawakan ng mga missile. Sa halip po na alam mo pa ma-comment? Kumakaway na ang pangatlong digmaang pandaigdig. Ibig sabihin, welcome sa atin yun. Gusto natin yun. Interesado tayo roon. Nanginginig po yung daliri ko na gusto kong sagutin, kaya ayaw ko pong maanot, baka kuyugin ako. Gusto ko pong sabihin, kung gusto mong i-welcome yan, pumunta ka mismo doon, ikaw lang. Makisalo ka doon o kaya ibala mo ang sarili mo sa missile, sumakay ka roon. Dahil malaking porsyento ng populasyon ng mundo ayaw ng gyera, ayaw ng gulo. Dahil isa po yan sa dahilan ng pagparito ni Jesus, tayo'y bigyan ng kapayapaan. Isa po yan sa tinatawag na values of the kingdom. Pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Kailangan po naninindigan tayo sa mga pagpapahalagang ito ng kaharian ng Diyos. Hindi yung ang inuusal ng ating bibig ay gulo. Puro na lang biro. Ang lahat ay ginawang biro. Pati ang mga bagay tungkol sa ating bansa, ginawang biro. Pati ang mga simbolo ng ating pananampalataya, ginawang biro. Wala na po ba tayong kaseryosohan sa buhay na ito? Kailangan po natin, tayo pong lahat tinatawagan na maging makabagong Juan Bautista, na sasaksi po tayo. At ang pagsasaksi po natin ay higit na epektibo kung tutuusin, sapagkat ang pagsasaksing ginawa ni Juan Bautista, ang Mesiyas po noon ay darating pa lamang.
Ngayon po, ang ipagsasaksi po natin, dumating na sa mundo maghigit 2,000 taon na, iniwan tayo ng mga tanda, matitinding tanda ng kanyang pag-ibig, ng kanyang katapatan, ng kanyang pangako. Nariyan ang simbahan, nariyan ang kanyang mga salita, nariyan ang mga sakramento, at pangunahin sa mga sakramentong yan, ang pinagdiwang natin noong nakaraang linggo, ang Eucharistia na pinagdiriwang natin ngayon. Kaya dapat mas maalab, mas matindi ang ating pagsasaksi sapagkat naganap na ang ipinangako, ang mga narinig natin sa pagbasa sa Lumang Tipan at maging sa Salmo. Kaya lang po, hindi po natin inaangkin, hindi natin sinasabuhay. Kaya, ang nakikita po, sumasabay tayo sa agos ng mundo. Sumasabay tayo sa puwersa na kontra sa Diyos. Sumasabay po tayo sa kalakaran na walang tatak ng pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Nagmimisyon po tayo sa buhay na ito. Huwag niyo pong isipin na hindi naman ako katekista, ni hindi ako pare, ni hindi ako lektor, ni hindi ako commentator, ni wala. Sa pamamagitan po ng binyag, nakikipag-isa po tayo sa misyon ng simbahan. At magiging po tayong saksi, magiging tagapagdala. Ang kaibahan po ng saksi sa korte kaysa saksi o eyewitness o martirya o martir sa ating pananampalataya, ito po ay buhay na tanda na kumikilos. Ang saksi po sa korte, mangangako yan, magsasabi ng buong katotohanan, doon po sa pagkakataon na siya ay kino-cross-examine, tinatanong o nagpapahayag kung ano man ang kanyang nakita, kung ano ang kanyang masasabi na makatutulong sa ikalulutas ng kaso. Ang pagsasaksi po ng isang Kristiyano, tuloy-tuloy, buong buhay, sa loob man ng kanyang pamamahay, sa opisina, sa palengke, saan man siya pumunta, sa kapitbahayan, tuloy-tuloy pa ang pagsasaksi, ang pagiging makabagong Juan Bautista na ang naghuhumiyaw, ang sumisigaw, hindi ang ating mga boses, ang ating mga bibig, kundi ang buhay po mismo natin na tatak na may tatak ng katotohanan na pag-ibig, kababaang loob at tapat na paglilingkod. Na hinahanap po ng mundo. Uhaw po ang mundo, hindi lang ang panig na ito ng mundo ng Pilipinas. Ang buong mundo po naghahanap ng saksi na susundan po at pupukaw sa ating mga isipan at damdamin tungo sa pagbabalik loob, pagbabagong buhay, pagsisisi. Eksaktong ginawa ni Juan Bautista. Kaya nung dumating si Jesus, handa na ang kanyang bayan sa kanyang pagtuturo sapagkat mayroong tagapanguna na inihanda na ang puso't isipan ng mga tao. Mabigat po ang papel natin. Hindi lang po itaguyod ang sarili-sariling pamilya, mag-retire sa pagtatrabaho, mamuhay ng medyo komportable, nang hindi aandap-andap ko anong kakainin pagdating ng tanghalian. Hindi lang po yun. Sapagkat pagharap natin sa Diyos sa pagtatapos ng buhay natin, isa po yun sa ating pananagutan. Paano po natin ginampanan ang ating pananampalataya bilang mga binyagan at bilang nakakakilala kay Jesus. Amen. Sama-sama po nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak na Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kaloonan ng mga yumao, na may katong araw na buhay na magbali, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at hukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magbali na namatay na tao,
at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa unang saglit pa lamang ng kanyang buhay, tinawag na si Juan Bautista upang ipahayag ang pagdating ng liwanag ng mga bansa, ang pag-asa ng mundo. Sa kagalakan ng pagdiriwang na ito, sama-sama tayong manalangin sa Diyos. O Diyos, maging mapagpala ka sa amin. O Diyos, maging mapagpala ka sa amin. Ang simbahan naway palakasin ng banal na spirito sa pagpapahayag ng mensahe ng kaligtasan hanggang sa dulo ng mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. O Diyos, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga pinuno ng mga bansa naway maging kasangkapan ng katotohanan at katarungan at akayin ng kanilang mamamayan sa daan ng kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. O Diyos, maging mapagpala ka sa amin. Tayo naway makarating kung saan tayo inaakay ng ating pananampalataya patungo sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Manalangin tayo sa Panginoon. O Diyos, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga dukha at nagdurusa naway magkaroon ng bagong pag-asa sa pangako ng kaluwalhatian ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. O Diyos, maging mapagpala ka sa amin. Ang mga kasalanan ng mga yumaong tapat sa Panginoon naway alisin ng kordero. Manalangin tayo sa Panginoon. O Diyos, maging mapagpala ka sa amin. Ama ng panahon at kawalang hanggan, hinahanap mo at sinasaliksik ang aming mga pangangailangan bago pa man kami humingi sa iyo. Sa tulong ni Juan Bautista, kahabagan mo kami at dinggin ang aming mga panalangin sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay naming dito inihahanda sa iyong mga hapag ng banal mong dambana. Ngayong nagdiriwang kami ng parangal na nakatakda sa dakilang kapistahan nang nagturong darating na narito na nga si Jesucristo na aming Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dinadakila namin ang nagtatalaga na pinili mong sa kanya'y manguna, ang tagapagbinyag na si Juan Bautista. Sa lahat ng isinilang siya'y iyong itinangi at sa ligaya ng marami siya'y naging sanhi. Bago pa siya iluwal, kanya nang ikinagalak ang pagdating ng tagapagligtas ng lahat. Sa tanang propeta ay siya lamang ang naghayag na narito ang kordero na sa lahat magliligtas. Siya pa rin ang tagapagbinyag na gumanap sa pagpapabanal sa tubig at nagutos magbinyag.
na tapat niyang pinanindigan kahit dugo niya'y dumanak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit. Pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang makaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad na ang wika, tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad na ang wika, tanggapin ninyo lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggang tipan, na para sa inyo at para sa lahat ay ibubuhos sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay unitahin, sarili at inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa gawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa mahal mong harapan upang maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami ng pag-ibig kaisa ni Leon, ika-14 na aming Santo Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatan kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Berheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose ang kanya na banal na esposo, si San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Amen.
pananampalataya at pag-ibig nating awitin ang panalangin itinuro ni Kristo. Anamin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa ating lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin, Kordero. Sa amin, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob po ninyo sa amin ang kapayapaan. Narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Narito siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong tinatawag sa pakinabang ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na mapatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway pakaingatan tayo ng katawan at dugo ni Kristo
tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo sa piging ng kordero ay dumadalangin ng iyong sambayan ng nagagalak sa pagsilang ni San Juan Bautista ay kumilala nawa sa ipinangaral niyang darating na gumanap ng aming panibagong pagsilang sa Hesukristo na aming Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa lahat ng mga may karamdaman. Panginoon naming Diyos, Ikaw ang dakilang manggagamot at tagapagpagaling. Sa oras na ito, itinataas namin sa iyo ang lahat na may sakit, pisikal man, emosyonal o espiritual. Hipuin mo po sila ng iyong mapaghimalang kamay at pagalingin ayon sa iyong banal na kalooban. Sa iyong mapagmahal na kamay, itinataas namin ang lahat ng may sakit, ang mga dumaranas ng kanser at matinding karamdaman, sakit sa puso at mataas na presyon, diabetes at iba pang sakit sa dugo, sakit sa bato at atay, arthritis, rayuma at pananakit ng katawan, karamdaman sa baga tulad ng hika at pneumonia, trangkaso, lagnat at iba pang impeksyon, mental health conditions tulad ng depression at anxiety, COVID-19 at iba pang viral diseases, sakit sa mata, tenga at balat, paralisado at may kapansanan. Hipuin mo po sila, O Diyos, at pagalingin ayon sa iyong kalooban.
Bigyan mo sila ng lakas ng loob, pag-asa at kapayapaan sa kanilang laban. Gamitin mo ang mga doktor, gamot at iba pang paraan bilang daluyan ng iyong kagalingan. Gayon din ang lahat ng nagpapagal upang sila'y gumaling. Bigyan mo po sila ng lakas upang kayanin ang anumang sakit na kanilang pinagdaraanan. Ipagkaloob mo po sa kanila ang kaginhawahan sa kabila ng kanilang paghihirap. Pagpalain mo rin po ang kanilang pamilya at mahal sa buhay na nag-aalaga sa kanila. Naway wag silang mawala ng pag-asa kundi patuloy na magtiwala sa iyong pagmamahal at habag. Sa lahat ng may mabigat na dinadala, ipaalala mo po sa kanila na hindi sila nag-iisa. Kasama kanila sa bawat sandali ng kanilang laban. Tulungan mo rin po kami maging instrumento ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ng pagbibigay ng pag-aalaga at suporta sa aming mga kapwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Patalastas amin ngayong inaanyayahan amin kayong inaanyayahan na mag-isang Veritas Eucharistic Advocate para sa Christ-centered liturgical celebration. Sa pagdiriwang na ito, sama-sama tayong magpuri at magpasalamat sa Diyos. Maari po kayong dumalo sa ating healing mass dito sa Veritas Chapel, 162 West Avenue, corner EDSA, Quezon City. Para po sa inyong mga pamisang pasasalamat, kaarawan, kagalingan, special intention, kaluluwa at sponsor o love offering, tumawag lamang po sa Religious Department sa mga numerong 8925-7931, local 129-131-137, o mag-text sa 0917-631-4589 at hanapin po lamang si Miss Rene Jose at si Miss Alin Nahe. Maraming salamat po mga tagapanalig at binabati ko po ang mga nanunood sa Caloocan at sa Mabalacat, Pampanga. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y naialay na, humayo kayo't maging makabagong Juan Bautista sa ating kapanahunan. Salamat sa Diyos. Magsinawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsinawit sa Panginoon. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.